Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At Mga sumainin. ginigiliw ko mga kapatid kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa banal na Eucharistia. Ang balon ng pagpapala, grasya, ang balon ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Tayo ngayon ay tumanggap ng liwanag ni Kristo. Sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, liwanag ang kaloob niya sa atin. Liwanag na siyang gagabay sa ating tahakin sa buhay na ito. Natatahakin natin pabalik sa ating amang lumikha sa atin. Kaya naman, ang ating liwanag na gabay ay ating tanggapin na maluwag sa ating puso at isipan. Sa pamamagitan ng pagtanggap din natin ng ating mga kahinaan, ang ating mga kadustahan, pagmamalabis at pagkukulang, mga nagawang kasalanan. Higan natin ngayon ang kapatawaran upang tayo maging marapat makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Matapos magsalita ni Nathan kay David, pumasok sa tolda ang hari, umupo at nanalangin. Sinabi niya, "Sino ako, Panginoon, at ano ang aking sambayanan upang ipagmalasakit ng ganito? Maaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, subalit napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambayanan ko sa hinaharap. Panginoon, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman, at kayo na may maging Diyos nila. Ngayon, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambayanan. Magiging bantog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila, ang Panginoon ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel.
Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Panginoon, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas na loob na dumalangin ng ganito pagkat kayo na rin ang nagsabi sa iyong lingkod na paghariin mo sa Israel ang aking angkan. Panginoong aming Diyos, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayoy pagpalain ninyo ang tahanan ng iyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoon, Panginoon naming Diyos, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa akin ang iyong pagpapala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Huwag kalilimutang gunatiin poon ang lingkod mong David. Huwag mong lilimutin ang kanyang ginawang pagpapakasakit. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo, o dakilang Diyos ng bansang Israel. Wika niyang ganito. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Di ako uuwi, nanananto ako na hindi hihimlay, hanggat ang poon ay walang panglugar na matitirhan. Isang templong laan sa Diyos ni Jacob na makapangyarihan. Trono ni David ay laan sa manunubos na tanan. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ikay pumanaw sa lupa. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Pinili ng poon na maging tahanan ang lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan? O kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. At idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Mga ginigiliw kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Makatarungan pa nga ba ang salitang ito na binitawan ng ating Panginoon? Kakaunti na lamang kukunin pa. Yun na lang ang natitira. Mababawasan pa o di kaya mawawala pa. Pero mga kapatid, kung ating palalalimin ang ating pangunawa, sabi nga ng ating Panginoon, buksan mong iyong isipan, no? Kung papaano mo pinagkakalob ang sarili mo sa iyong pakikinig at pangunawa, ganun din ang sukatan
ng pang-unawa ng Diyos sa atin. Sa katunayan mga kapatid, kung ating iisipin lamang ang salita ng ating Panginoon sa Ebanghelyong ito ni San Marcos na kung ano natitira, babawasan pa. Mga kapatid, kung ating iisipin, ano pang saysay na natitira kung kulang na ito para makaunawa tayo? Hindi ba dapat higitan natin ang ating pamamaraan ng pang-unawa upang sa ay maarok natin ang naisabihin sa atin ng Panginoon? What remains of us, gaano man kakaunti na iyon, ay dapat natin palawikin. That is what the meaning of the gospel, perhaps for all of us today. Kailangan nating lawakan ang ating pang-unawa. At sa pamamagitan nito, we invest ourselves, my dear sisters and brothers. Sa kaya nga sukatan, yung pamantayan, hindi po ba? Sa papaano mong pamamaraan tatanggapin ang biyaya kung ang pamamaraan mo ay hindi mo man lang mapantayan ang biyayang maaari mong tanggapin. Hindi mo kayang yakapin ang isang puno kung ang pamamaraan mo ng pagyakap ito ay may kakulangan. Sabi nga nila, ang bilis nating maghangad ng malaki, pero hindi natin tinitignan at sinusukat ang ating sarili kung kaya ba natin yung ganong kalaki. Hindi po ba? Huwag tayong maghangad ng isang bagay na sa huli ay pagsisisihan natin. Huwag tayong maghangad ng isang bagay o di naman kayo ng higit sa inakala mo. Mataas man yan, malaki man yan. Ang tanong, kaya mo ba? Yan ang pinaka-tanong sa huli eh. When God gives His blessing, He provides everything. Question is, when we seek for God's blessing, when we seek for God's wisdom, we should ask ourselves, kaya mo bang tanggapin ito? Kaya mo ba itong yakapin? Kaya ba ng sarili mo ito? O baka mamaya, baka magsisi ka. Ang hinihingi mo, isang tipak. Pero yung pagkakalob sa iyo, isang dump truck. Di ba? Kung minsan ganyan tayo, di ba? Kaya mo bang saluhin lahat yun? O di ba? Kasi my dear sisters and brothers, napakaganda ating pag-iisipin na ang mga biyayang kaloob ng Diyos ay hindi kailan naman masusupil o di kailan makukontain ng isang tao lamang. Yun din ang ibig sabihin sa unang bahagi ng ating ebanghelyo. Ang isang ilawan ba ay kaya mong supilin ang ningas nito o ningning nito sa pamamagitan ng pagtatago nito sa takalan? O di kayo naman sa ilalim ng higaan? Hindi po ba? Alam, maalala ko tuloy mga kapatid, isang kwento ng tatlong magkakapatid. Isang matandang mayaman ang may-ari ng isang malaking lupain. At ang sabi niya, sa kanyang mga anak, malalapit na ang wakas ko, mga anak. At ako pinag-iisipan ko kung kanino ko iiwanan ng higit itong aking ari-arian. Dahil tatlo kayo kung mga aking mga anak, kailangan pagbigyan ko kayo ng isang pagsubok o pagsusulit. At nga, anong pagsusulit yun? Sabi ng panganay. Sumugo ng pangalawa, bakit kailangan magsulit pa kami, Ama? Hindi ba't kami tagpagmana mo? Hati-hati mo na lang kaya ng sapat at tama ayon sa aming kakayahan ang aming mamanahin sa iyo. Tahimik lamang ang bunso at sabi niya sa kanyang sarili, kung ano man ang kagustuhan ng aking ama, yun ang aking gagawin. Kung kaya naman, sinabi ng ama sa kanyang anak, meron tayong isang kamalig. Meron tayong isang kamalig dyan. At kung sino man sa inyo, sa aking mga anak, ang makapupuno niyan, yung kamalig na yan, ng kung ano man ang makita niya, dito sa ating lupain, na mga bagay, anumang bagay na pwede niya ipuno dyan sa kamalig na yan, sa kanya, kung ipagkakatiwala ang tinatawag na pagtatalaga sa lupain kong ito. Siya ang mangunguna. Siya ang mamamahala. Kaya naman, agad-agad dali-daling umalis ang kanyang panganay na anak. At tinignan niya ang malaking lupain at sabi niya, ano ba meron sa lupain ito? At agad niya naisip kung ano mga tanim ng kanyang ama. Merong mango orchard. At sabi niya ganyan, sige. At dahil dito, kukunin ko lahat ng bunga ng punong mangga sa aming lupain at pupunuin ko ang kamay ng aking ama. Patutunayan ko sa kanya, ako ang karapat-dapat na mamahala. Sinimulan niyang pitasin ang lahat ng mga bunga. Unti-unti nilagay sa loob ng kamalig. Natapos ang magdamag, mga kapanalig,
ngunit hindi pa nakalahati ang kamalig. Kulang ang bunga. Malungkot ang panganay na anak. Sa sumunod na gabi naman, ang pangalawang anak ang inatasan ng pagsusulit. At sabi niya sa kanyang sarili, ano pa ba ang meron dito sa lupain na ito? At sabi niya, maluwag na parang ang lupain ng aking ama. Kaya magtatabas ako ng mga damo at pupunuin ko ang kamalig ng aking ama. Sinamulan niya maggamas. At pagdating ng gabi, tinipon niya lahat. Bago matapos ang gabi, hindi pa niya nakalahati ang kamalig na kanyang dilagyan ng damo. Malungkot ang pangalawa. Ikatlong gabi, ang kanyang bunsong anak naman ang nakaatas at nakasalang sa pagsusulit. At ang sabi ng bunsong anak, ano ba ang meron sa amin? Ano ba ang merong ang aking ama upang maipundar niya ang malaking lupay na ito? Ano ba ang meron noon ang aking ama para sa gayon mabantayan niya ang lupay ito tuwing gabi na kami ay natutulog? Ano ba ang meron sa aking ama na palagi niyang ginagamit upang ipagtanggulan ang lupain na ito? Naisip ng bata, naisip ng bunsong anak, alam ko na, tandang-tanda ko, kasawing gabi, nag-iikot ang aking ama. Nag-iikot ang aking ama. Kaya ginawa ng bata, ng bunsong anak, nag-ikot din siya doon sa lupain nila. At pagkatapos noon, bumalik siya sa kamalig. Tangan-tangan niya ang isang gasera. Tangan-tangan niya ang isang gaserang naalala niya na tuwing gabi ay gahawak-hawak ng kanyang ama. At nilagay niya ito sa gitna ng kamalig. Tinawag niya ang kanyang ama, tinawag niya ang kanyang dalawang kuya, at nang pinuntan sila ng kanyang mga kapatid sa loob ng kamalig, pinagtawanan siya ng dalawang kuya niya at sabi, ano ba naman yan? Paano ka magiging tagapamahala ni wala ka nga nilagay dito sa loob para mapunan mo ang kamalig na ito? Tahimik lamang ang bunso at sabi niya, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Matapos sabihin ng bunsong anak, tinawag niya ang kanyang ama at sabi, nauunawaan ko na kung bakit nagkakaroon kami ng pagsusulit, ama. Sinusubukan mo kami sa aming pamamahala. At nakita ko kung papaano ka mamahala at nais ko ipagpatuloy ito. Sinindihan ng bunsong anak ang gasera. At sa mga sandaling yon, napuno ng liwanag ang kamalig. Hindi na nagdalawang isip ang ama. At sa mga sandaling yon, itinalaga niya ang kanyang bunsong na anak bilang tagapamahala ng kanilang malawak na lupain. Sapagkat ang pagsubok na yon ay isa lamang sa pamamaraan ng ama para malaman kung sino ba ang pwedeng magpatuloy ng kanyang sinimulan. Liwanag ay mahalaga. Liwanag na siya naging tanglaw ng ama habang pinamamahalaan ang malawak na lupain. Hindi mo kailanman may tatago ang liwanag sa isang takalan, sapagkat hindi yun ang dahilan kung bakit ka nagsisindi ng gasera. Lalong hindi mo rin may tatago ang liwanag sa ilalim ng higaan, sapagkat ang pangunahing dahilan kung bakit ka nagsisindi ay para magbigay ng ningas at tanglaw sa iyong daraanan. Mga ginigilo kong mga kapatid, kung ganun ang pag-iisip natin, hindi natin masusupil ang kaliwanagan, kailanman din natin mapapantayan ang tinatawag na grasya ng Panginoon. Bagkus tignan natin sa liwanag na yan ang biyayang kaloob ng Diyos araw-araw sa atin. Sapagkat ang pamantayan natin ng pangunawa, ibig sabihin lamang ang simbolo ng liwanag o ng gasera na hindi natin may tatago sa tapayan o takalan at maging sa ilalim ng higaan ay simbolo pala ng ating paglawak at pag-unlad ng ating kamalayan sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos. The measure that God wanted us to measure His grace is limited. But it can be widened
by the measure of our understanding. Madalas ko nga sinasabi ito, mga kapanalig. The true measure of true love is loving without measure. And true enough, how we measure the love and grace of God cannot be measured out. But it can be determined by the way we widen the horizon of our true acceptance of the love of God. Hindi mo kailanman mapapantay ng pag-ibig ng Diyos, pero maaari nating tanggapin ito ayon sa kakayahan nating pagtanggap. Kung gusto mo tanggap na higit na biyaya, lawakan mo ang iyong pamamaraan. Hindi mo mahihigatan ang biyaya, pero pwede mong tapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo mga kapatid sa Diyos, Ama ng liwanag, upang maging tapat tayo sa ating bukasyon na maging ilaw ng sanlibutan. Sa bawat pagdalangin ng ating itutugon, Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating simbahan, ang bayan ng Diyos, naway maging dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman ng ating mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga pinuno ng daigdig naway magbigay ng sinag ng pag-asa sa buhay ng mga naghihikahos at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging tulad ng ilawan sa tuktok ng bundok upang maging gabay ng mga taong naglalakbay dito sa lupa patungo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga may sakit, mga matatanda at mga napabayaan, naway hindi mawalan ng pag-asa sa pamagitan ng liwanag na ipinakikita ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao naway tanglawan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at lakas upang maitalaga namin ang aming sarili sa paglilingkod sa aming mga kapatid upang ang liwanag mo ang tumanglaw sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo. Puri-puri ka Diyos Lumikano, sanlibutan sa kagandang at tuwan sa may-ari mo sa lupagpunan ng paggawa, ang tinapay nito para sa amin. Ibigay ng iyong buhay. Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yo. Puri-puri ka Diyos Lumikano, sanlibutan sa iyong tao at tuwan ng may-ari mo sa ibigay ng Espiritu. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog ngayong ang kabanalan ay iyong dulot.
kami sumasamo sa iyo at dumudulog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaili. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamagitan ng anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob na iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling ng utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumayin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw ko mga kapatid, mga kapanalig, narito ang ating mahal na Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandang loob na bumubuhay, lagi nawa naming may karangal ay iyong pagpapalang sa amin ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain nawa tayo na mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ang liwanag ni Kristo, humayo na po tayong lahat at maging tanglaw sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos.
mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan. Tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, sa mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipinapanalangin natin ang ating mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na naghalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatiliin kami sa kapayapaan, upang sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan, ng loob at mapayapang buhay. Amen.
From the cielo prestetis Dieis. Omni declamentum in sia bentem. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in uvis vegetae sentiamus, cui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Hesu Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Hesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malalahating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.